What's up guys? Andito tayo ngayon sa Mitsubishi Commonwealth para i-quick review at test drive ang bago nilang Triton. Newly designed siya from inside and out, kaya tinatawag din siyang Triton Next Gen. Meron siyang 7 variant and mamaya share ko sa inyo yung pricing. Ito yung GLX 2-wheel drive automatic nila na may price na 1,383,000. Kung mapapansin nyo sa side profile niya, napakaganda ng mga character lines. Dito naman sa likod, simple yung design. May camera at may susian. Wala lang siyang tailgate assist. Pero may kasama na siyang bed liner. Check naman natin yung loob. At kung mapapansin nyo, napaka big step up compared dun sa previous generation. Dito naman sa pintuan, marami siyang soft touch material na ginamit. Naka leather steering wheel na rin with controls at may cruise control na din. Very spacious dito sa front seats. Hindi naka leather yung upuan niya pero maganda ang pagkakagawa ng fabrics. Very comfortable namang upuan. Dito naman sa likod, napakaluwag din. May center armrest, may Type A and Type C USB port. Kung makikita nyo guys, napakasimple nung design, no? Pero elegant. Meron siyang dalawang storage dito sa passenger seat. Dito sa ilalim na compartment may susian for safety na mga gamit nyo. Meron din siyang 3 airbags at 8-inch touchscreen display with Apple CarPlay and Android Auto. 6-speed automatic with manual handbrake. Very tactiles din ng mga buttons niya. Ang size naman ng rims niya ay 18-inch. Same ng design sa GLS variant. Drum brakes sa likod at front disc sa harap. Ito naman yung front view niya kapag nakasakay ka sa likod. Yung gauge cluster niya naka-analog type, not fully digital. Napakalinis tingnan ng design niya. Dito naman sa harap guys, ano sa tingin nyo yung mas maganda? Yung previous generation or eto? Para sa akin, macho look yung previous generation at napaka-neat naman itong bago. So ayan guys, test drive na tayo. GLS variant nga pala itong iti-test drive natin. Meron siyang automatic climate control, wireless charging, at 360 camera. Ang unang napansin ko ay napaka-refined ng makina. Tahimik siya, very minimal yung vibrations. And by the way guys, bago yung makina nito. Ito yung 4N16. Old style din yung locking system niya, yung tumataas baba. Medyo mabigat ng kaunti yung steering kasi naka-hydraulic at hindi naka-electric power assisted steering. Maganda rin yung kanyang NVH compared dun sa previous generation. Na-isolate niya yung mga ingay sa labas. Ito pa yung pinaka nagustuhan ko dito. Itong GLS variant lang ang may kaparehas na safety features ng nasa Athlete na top of the line nila. Ito yung forward collision mitigating system. Automatic na mag-apply siya ng brakes kapag nasisense niyang may collision. Meron din siyang rear cross traffic alert. A-alert ka naman niya kapag may vehicle approaching while you are reversing. Sana all. Ewan ko na lang guys kung maka-aksidente ka pa dito. Pagdating naman sa throttle response, napaka-responsive din niya at napaka-smooth ng acceleration. Naka-single turbo lang ito unlike dun sa Athlete nila na naka-bi-turbo. So talagang comparable na to sa Ford Ranger Next Gen. Ang ganda ng handling, very minimal yung body roll. Pagdating sa cornering, na-surprise din ako sa ride quality niya. Ang ganda na rin ng suspension nito. Parang Ranger na rin natin. Wala na rin tayong kahirap-hirap mag-park kasi meron siyang 360 camera. So in my opinion guys, kung bibili kayo ng pickup, itong Triton at Ranger ang magandang pagpilian. Kasi fresh yung design and more technology. At of this moment, ito yung pricing ng Triton nila. So guys, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Ride safe and God bless!